Hello po. Bali, sa video naman po na to is tuturo ko po sa inyo yung e-journal po, no? So, dun po sa e-journal, dun nyo po makikita yung mga item sold, transaction, profit. So, dito nyo po siya makikita sa more. Then, click nyo po yung e-journal. So, unahin na po natin itong terminal po. So, dito sa terminal, meron po ditong from and to na date. Kung gusto nyo po i-adjust yung date. So, for example, May 1 to May 30, pwede nyo po i-generate yung sales, yung profit, yung item sold po, ano. So, first, check po muna natin kung ano po yung mga category na kailangan po natin i-generate. So, for example, sales. Then, yung profit. Submit lang po natin siya. Then, i-generate nyo na po dito kung magkano po yung naging sales po natin sa yung profit po, ano. So, for example, today, June 15, nakalagay po dito, meron po tayong isang transaction, then 445 pesos po yung total sales po natin po, ano. Then, dito naman po sa baba, yung profit naman po, yung na-discuss ko po previous video, dito nyo po mamamonitor kung kumikita po yung store nyo po. So, yung total sales po natin na 445, yung costing po natin doon or yung puhunan po natin sa item po na yon is 310 lang po. So, lahat po yon 310 po. Then, yung total po na gross profit or yung kinita po natin, profit, is 135 po, ano. So, pag nakita nyo po siya na nag-negative po siya, ibig sabihin naman po nun is mas mababa po sa costing yung benta nyo po sa item. Or sa madaling salita po, lugi po kayo. Ano po? So, dito nyo po malalaman kung kumikita po yung store or hindi po. Then, pwede nyo po siyang i-generate po PDF or Excel if kailangan nyo po ng report po. Then, dito naman sa transaction, so, dito naman po sa transaction, dito nyo po makikita lahat po ng pumapasok na transaction po, dito sa POS. So, dito, pwede nyo po siyang i-review yung mga transaction po. Meron po siya mga invoice number po, date, then, saka time. So, dito, pwede nyo siyang i-reprint. So, ito po yung itsura nung preview. So, in case na meron kayong hinahanap na transaction, tatandaan nyo lang ma'am yung invoice number po, saka yung date niya, kung anong date siya po para pwede nyo po siyang i-adjust po dito. So, for example, gusto nyo po makita yung transaction kahapon, so i-adjust nyo lang siya 14 and then apply nyo lang siya. So, dahil wala naman tayong transaction kahapon, wala siyang lalabas dito na transaction po, Then, dito naman po sa payment method, dito nyo naman po makikita yung separation naman po ng payment po, So, dito, pwede nyo makita yung cash, GCash, tapos gift certificate, kung meron po ba mga pupasok na Maya, yung mga membership po. Then, kung magkano po yung mga cash. So, meron po siyang mga total po sa baba po, Then, dito naman po sa step, parang terminal din siya. Ang pinagkaiba niya lang po is yung terminal po kasi pangkalahatan siya. So, dito po sa step po kasi, pwede po kayong mag-monitor ng specific step nyo po. For example, eto si admin. Gusto ko i-check kung magkano ba yung naging sales niya today. So, yung specific step nyo, yun yung i-monitor nyo po, So, for example, select yung sales niya. Then, ano ba yung mga nabenta niya? Item sold. So, submit ko lang siya. Then, lalabas na po dito yung report ni staff po natin. Kung sino po yung isa-select po natin po dito po, Then, X-reading po. So, yung X-reading, ito naman po ay mahalaga siya pag yung naka-BIR po kayo. So, pag meron kayo X-reading, dito, mamamonitor nyo yung shifting ng cashier nyo po. Kung short po ba yung morning shift or yung evening shift po, Then, Z-reading report, dito po sa Z-reading, dito po nagsisave yung total sales nyo po daily po, Then, dito nyo po malalaman kung short po ba yung sales nyo daily or over po siya.
So, everyday po kayo mag-z-reading para makat po yung sales nyo po, ano. Yung z-reading po kasi or yung close store, ginagamit siya pang-close ng POS or pang-cut siya ng sales sa araw po na yon. Kung hindi kayo mag-z-read or magko-close ng store, possible yung benta nyo po kasi is magko-continue siya. For example, meron po kayong benta na 40,000 today. Then, hindi po kayo nag-z-read. Yung store nyo po nun or yung benta nyo po nun, tutuloy lang po siya kinabukasan po. So, hindi nyo po mamomonitor kung magkano po talaga ang total sales nyo daily. Dahil po, magko-continue siya pag hindi kayo nag-z-read po or close store po, ano. Then, dito sa special discount, dito nyo naman po makikita yung mga transaction or yung mga discounted na transaction po natin. Like mga PWD, kung meron po, dito nyo po siya makikita po, ano, kung meron in-apply or meron pong customer kayo na binigyan nyo po ng discount, dito nyo po makikita po. The regular discount, pag meron kayong mga promo or mga customized na discount, lahat ng transaction po na applyan nyo ng discount, dito naman po siya mapupunta or dito nyo po mamomonitor po. Dito naman po sa void, dito nyo naman po makikita yung mga cancel transaction, void items, ayun po, void items, refund, kung meron po kayong refund, dito nyo po i-monitor. So, in case na gusto nyo pong tignan yung cashier nyo, if madalas mag-cancel na transaction, dito nyo po makikita. Then, meron din naman name ng cashier po dito po, ano.